Iyon ang Miss Nancy. Mukhang totoong chismis. Siya kasama ni Mr. Hu. Ngayon si Mr. Hu ay nagpapakilala ng resources sa kanya. Tingnan mo sa kabila. Iyon si Director Zhang. Kilala sa buong mundo. Director Zhang, ang mga nakatrabaho niya ay mga international stars. Nagkaka-inspire. Narinig ko noon na si Miss Nancy ay lumipat mula sa Hu family. Akala ko hiwalay na sila ni Mr. Hu. Ngayon nakikita ko, malapit na talaga maging maayos ang lahat. Tara na. Ano? Wala. Bakit nandito rin siya? Ayos lang. Susue, makikita mo mismo na si Kuya Yusen ay akin na. Kuya Yusen, malapit na magsimula. Mauna lang akong maganda. Senior, medyo mainit ito sa loob. Lalabas muna ako para huminga. Sige. Mag-ingat ka. Miss Nan. Mizu, ang tagal natin hindi nagkita. Kailangan ka ba sa akin? Hindi naman. Gusto ko lang makita ulit si Miss Nan at maghatid ng bate. Huwag kang malapit ng magandang balita niyo ni Mr. Hu. Susui, anong ibig sabihin yan? Sadyang inuusig mo ako. Tama. Ako si Kuya Yusen. Malapit na kami ikasal. Talaga ba? Pero kamakailan, parang pinapansin niya rin ako. Noong nakarang panahon, nasangkot ako sa aksidente at siya tuwang-tuwa nang tulungan akong alamin ang katotohanan. Ang anak mo ay anak rin ni Kuya Yusen. Nang wala mo ang bata mo sa aksidente, kaya si Kuya Yusen para sa bata, hinahanap niyang katarungan. Ano bang problema dyan? Paano mo nalaman na buntis ako? Siyempre sinabi ni Kuya Yusen sa akin, wala kaming lihim sa isa't isa. Wala kayong lihim sa isa't isa? Sinabi niya ba sa'yo ang katotohanan ng aksidente? Nalaman ni Kuya Yusen ang katotohanan? Nalaman ni Kuya Yusen ang katotohanan? Hindi. Kung nalaman ni Kuya Yusen na kung may kasalanan, hindi niya ipapakita pa sa akin ang mga resources. Siyempre, sinabi niya sa akin, Mezo, ang pagtulong ni Kuya Yusen sa'yo, galing sa mabuting intensyon, pinapayo ko sa'yo, huwag ka nang magkaroon ng hindi ka nais na pag-iisip. Sa pagitan ninyo, walang posibilidad. Ang kaba niya, halos nakasugat sa mukhang may sala. Nancy, makakahanap ako ng ebidensya na pinatay mo ang bata ko. Mr. Hu, Anong pinag-uusapan niyo ni Nancy kanina? bakit? Natatakot ka bang saktan ko siya? Nag-aalala ko para sa'yo. Hindi na kailangan. Uy, Yusen, masakit ka ba? Nagkakalat sa iba habang tayo pa at nagiging malawas sa ibang tao. Ngayon, ginugulo mo pa ako. Wala ka bang kahit kaunting moralidad? Kailan ba ako naging taksil at naging malabo sa'yo? Huwag kang mag-alala. Mamaya, pasasalamatan ko si Kuya Yusen sa pagpapakilala ng resources. Tapos, dadalhin niya sila ng signing wall para kausapin at sa oras na yon. Kuya Yusen, ang utang na loob mo sa kapatid ko hindi sapat para mapagdesisyonan ng pakasalan ako. Ako naman. Kailan ba ako naging taksil at naging malabo sa'yo? Alam mo naman sa sarili mo. Alam ko ba? Ngayon, ayaw ko na makipagtalo sa'yo. May bago ka na, kaya tratuhin mo siya ng maayos. Huwag mo na akong guluhin. Huwag mo akong ipahiya. Anong ginagawa mo? Linawin mong sinabi mo. Kailan ako naging taksil?
Ano, may bagong karelasyon ka na? Ano sasabihin ko? Hindi ba't ikaw at si Nancy ang magpapakasal? Kung magpapakasal ako kay Nancy, bakit hindi ko alam? At kanino mo naman narinig na pakakasalan ko si Nancy? Ang mga bagay mo, wala akong kinalaman. Gayon ba papakita mo sa lahat na nag-away tayo dito? Natatakot ka ba ng lahat ay marinig ang ating pagtatalo? O natatakot ka na si Zuhisi malaman ang relasyon natin? Wala kang pakialam sa akin, pero alam mo ba ang lahat tungkol kay Zuhesi? Sasabihin ko sa'yo. Si Zuhesi at ako ay magpinsan at nagpakasala tayo noon. Sa buhay na ito, hindi na kayo magkakaroon ng pagkakataon. Maliban sa akin, walang ibang tatanggap sa'yo. Hindi ko inaakala na kaya mo magsabi ng ganitong bagay. Nasaan kaya siya? Kanina nandito pa si Kuya Yusen. Nasaan na siya? Mag-ingat ka! Kuya Yusen! Kuya Yusen! Ayos ka lang ba? Ayos lang. Mabuti. Kuya Yusen! Ayos ka lang ba? Kuya Yusen! Kuya Yusen! Tulungan niyo kami! Kuya Yusen, hindi ka dapat masaktan. Ano bang nangyari? Tita, si Kuya Yusen, para iligtas si Mizu. Nasaktan siya nang bumagsak ng signing wall. Soy. Mesusu, hindi basa-basa maras ang pali ng mukha ko. Tita, Soy, naghiwalay na kayong anak ko. At pinahawak mo pa siya? Kung may masamang mangyari sa kanya, hindi ka dapat mapatawarin. nagkahiwalay? Si Junior at si pinsan ko. Tita, ang pagbagsak ng signing wall ay aksidente. Anong aksidente? Kung kasama siya ni Yusen, hindi ito sa aksidente lang. Parang tumating na siya para gulay sa Yusen. Mrs. Hu, pakiusap, ayusin mo anak mo. Kung lumayo siya sa akin, hindi sana siya nasaktan. Sa uli, sa'yo pa rin problema. Ikaw? Iniligtas ka ni Yusen? Ganitong ugali mo? Ha? Sige. Pag gumising siya, siguradong ipapakita ko sa kanyang mukha mo. Kumusta na siya, Doktor? May katamtamang concussion at sa likod, malalim ang pinsala. Pero naayos na namin ang lahat. Kailangan lang magpahinga at mabilis na siyang gagaling. Salamat po, Doktor. Mamaya, pwede na kayong pumunta sa kanya. Sige. Tara, pupunta tayo sa ward. Hindi mo ba siya dadalawin? Hindi na. Nagpakasal na kayo. Pero ang pinsan ko, hindi ka pa pinakilala kay tita. Oo. Pero naghiwalay na kami. Kaya kayo, Junior, ayoko nang pag-usapan ito ngayon. Pumunta ka na at bisitahin siya. Aalis na ako. Soy. Ayos ka lang ba? Narinig ko na sa hotel, nagkilokas and visit meeting. Biglang bumagsak ang signing wall, nasaktan pa si Huyesen. Tingnan ko nga. Ayos lang ako. Niligtas ako ni Huyesen. Ha? Ilang beses ka na niya niligtas? Kayo. Siguro, ito lang tinatawag na karma. Ngayon ay iniligtas ka niya. Kaya sa kanya, Soy, bakit hindi mo pa siya pinapatawad? Iniligtas niya ako. Nagpapasalamat ako sa kanya. Ngunit wala ang usapan. Hindi ko na siya babalikan.
Sige na, sige na. Ayos na. Gagaling din siya. 1-1. Pagod na talaga ako ngayon. Gusto ko nang matapos ito at lumayo ng malayo. Ano man ang gagawin mo, susuportahan kita. Ngayon sigurado pwede ko nang matiyak ng aksidente natin na sinadyang ginawa ni Nancy. Kaunti na lang makakaroon tayo ng ebidensya. Pero si Nancy ay anak ng pamilyang Nan, mayaman at makapangyarihan. Paano natin siya mahanap? Ipinagawa niya sa tao na sira ng iyong preno. Kailangan niyang bayaran ng tao. Kung sa lokanakan siya nagbayad, malalaman to kapag nahuli ang tao. Dapat matunton. Ngunit hindi pa natutunton. Ibig sabihin nito, kinambi niyang overseas account. Sakto. Ang dati mong kadalasang katuwang na foreign client, mayroon siyang ganitong resources. Pwede mo siyang hilingin ng tulong. Ganon talagang iniisip ko. Tara. Suy-suy, hindi mo ba talaga ako gustong makita? Kuya Yusen. Okay ng pasyente kapag nagising na siya. Wala nang ibang problema. Sa hinaharap, kailangan ng pahinga. Huwag basta-basta hawakan ng sugatang bahagi. Pero ngayong gabi, mas mabuti kung may magbantay. Sige. Kuya Yusen, ngayong gabi, mananatili ko para alagaan ka. Nancy, Anong nangyari? nakalimutan mo na ba? Ang sinabi ko sa'yo noon. Kuya Yusen, nag-alala lang ako sa'yo. Magandang hangarin ni Nancy at manatili at alagaan ka. Anong ugali yan? Iuwi mo na ang mama ko. Hoy Yusen, anong ibig mong sabihin? Akong ina mo, nag-alala lang ako sa'yo. Gusto mo pong palisin? Sino gusto mong manatili dito? Si Soy Soy? Siya, iniligtas mo siya. Ngunit wala siyang pasasalamat. Hindi ka pa niya gustong makita. Chenhai. Miss Wu, huwag na po kayong magsalita. Kung ayaw mo, sasabihin ko pa rin. Hindi ka niya mahal. Si Soy Soy, hindi ka niya mahal noon pa man. Sige na, Mrs. Wu, umalis na po tayo. Tara na. Umalis ka na rin. Kuya Yusen, mag-ingat ka rin sa sarili mo. Pinsan. Bibisitahin kita sa susunod. Bakit hindi mo sinasagot ng telepono? Isa pa itong number. Si Ho Yusen. Bakit siya tumatawag sa'yo? Tila gusto lang niyang tiyakin kung ayos ka. Tama. Huwag mong sagutin. Isasara ko na. Soy-soy. Bakit ba? Ang sama mo. Kuya Yusen, gumawa ko ng masustansyang lugaw para sa'yo. Hindi ka pa kumakain, hindi ba? Kainin mo ito habang mainit pa. Ilang beses ko na bang sasabihin sa'yo? Maliban sa trabaho, pwede kitang tulungan. Ngunit sa ibang oras, ayoko makita ka. Sobrang mabait ba ako sa'yo? Kaya nagkaroon ka ng ideya na pwede mo akong lapitan na walang pakundangan. Umalis ka ngayon din. Pwede ko pang hindi pansinin to. Kung hindi, hindi na kita bibigyan ng kahit anong tulong.
Sige, magpahinga ka na lang. Hindi ba't sinabi kong umalis ka na? Hindi ko na ito pahahabain. Aalis na ako pagkatapos. Ano nangyari? Nandito ka ba para bisitahin ako? Tinanong ko ng doktor mo. Sabi niya, wala ka ng madalang sakit. Ikaw? Nag-aalala ka ba sa akin? Dahil ikaw nang ligtas sa akin, kaya nasugatan ka, kaya nandito ako. Anong ibig mong sabihin? Ibabalik ko sa bayan ng Yew Garden. Isa lang ang gusto ko, ipangako mo. Yung sigurado na ako. Ilang taon na sa likod ng aksidente si Nancy. Alam kong inaalala mo siya. Pero ayaw kong hadangan mo ako. At kailangan kong panagutin siya. Sinasabi mong si Nancy ang nanakit sa'yo? May ebidensya ka ba? Alam ko, pero itatanong mo. Sinuri ang overseas account ni Nancy. Itong record na transaction doon sa binayaran niya. Talagang siya yun. Oh, Yusen. Hindi ko alam. Bakit dati hindi mo nalaman si Nancy? Pero ngayon, kung pipigilan mo ko, kahit magkakapahamakan tayo, pipilitin ko siya magbayad. Hindi ko alam. Hindi ko alam na si Nancy. Ngayon alam mo na. Ibabalik ko sa iyong bahay sa Yew Garden. Hindi ba gusto mo to? Ayaw mo bang gawin ito? Hindi na kailangan. Kahit walang bahay sa Yew Garden, susundin ko pa rin ang sinabi mo. Suy-suy. Pasensya na. Aaminin ko, iba ang trato ko kay Nancy. May utang ako sa kanya. Hindi ibig sabihin na nababaluktot ako sa kanyang kasalanan. Uy, Yusen. May sasaybang sinasabi mo ngayon? Teka lang. Nandito ka na. Wala ka bang ibang sasabihin? Wala na. Bakit ganito? Pinsan. Ano, kumusta ka na? Bakit ka nandito? Siyempre, para bumisita sa'yo, tinitingnan ko kung gumagaling ka ba nitong mga nakaraang araw. Anong Ikaw, relasyon nyo? Pinsan, ikaw nang mauna. Ikaw, may gusto ka pa rin ba kay Suy-Suy? Pinsan, iniisip mo ba na may nangyayari sa amin ni Suy-Suy? Hayaan mo ako magpaliwanag. Wala kaming ginagawang masama. Malinis ang relasyon namin. Malinis? Hindi ba't nung college? Hindi ba't kayo ilang taon na kayong kasal? Hindi ba niya sinabi sa'yo? Nung sa college, biro lang yung relasyon namin. Anong sinabi mo? Pinsan, nung nasa college pa kami, nag-focus kami sa pag-aaral pero hindi namin matiis kasi maraming naliligaw sa amin. Kaya nagdesisyon kaming magpanggap na magkasintahan para wala namang ligaw sa amin. Biro lang lahat ng yun. Wala na talagang iba pa. Akala ko alam mo na noon pa. Kaya nung college, kayo, wala talaga kayong seryosong relasyon, di ba? Sabihin mo sa akin. Sinusumpa ako, pinsan. Kung magsisinungaling ako, hindi ako mabubuhay ng maayos. Kung biro lang ang relasyon nila ni Hee, ang sa akin. Pinsan! Pinsan, huwag mo kong takutin! Sabi ng doktor, hindi ka pwedeng gumalaw. Pinsan, dalhin mo ko sa kanya. Si Suy-Suy, hahanapin mo ba siya? Ako ang nagkamali. Akala ko, dahil sa'yo, kaya siya nagpakasal sa akin. Akala ko ikaw ang mahal niya. Pinsan, paano naman yun? Wala siyang damdamin sa akin noon. Alam ko, sinabi niya sa akin, hindi magandang pamilya niya.
At ayaw niyang hindi magandang kasal kung darating ang araw na magpapakasal siya. Dahil ito sa pagmamahal. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Salamat. Walang anuman. Buti na lang hindi siya nawala. Gusto ko talagang bata. Ang cute nila. Pag nagkaanak tayo, huwag kang maging pabaya. Halos sinasabi na ng kanyang mga mata. Pero ano ba talaga nagawa ko? Bakit bigla kong naalala itong lugar na to? Ang plano ko noon ay ibigay ang bahay sa Yew Garden kay Huyusen. Pero ayaw niya. Sige na nga, since nandito na rin, tingnan na rin natin. Pagkatapos ng lahat, ito na sigurong huli kong pagbisita. Noon, si Huyusen, para makuha ang bahay niya na yun, ginawa yung lahat para hindi mo maibenta. Hindi ko akala ayaw na niya ngayon. Hindi ko maintindihan ano iniisip niya buong araw. Hindi na malagang iniisip niya. Hindi ko talaga inaasahan na magtatapos ko sa ganitong paraan. Palagi kong iniisip kung mahal ka niya talaga noon. Pero hindi yun mahalaga. Tama rin, lahat ay nakalipas na. Mahaba pang daraanan mo sa buhay. Bakit nandito siya? Soy, gusto ko makipag-usap sa'yo ng mag-isa. Lahat ng dapat sabihin, nasabi ko na, wala nang dapat pag-usapan. Gusto kong humingi ng tawad. Ngayon ko lang nalaman na ikaw at si Hee, biro lang palang relasyon niyo dati. Dahil sa pagkakamali, nasabi ko sa iyo mga masasakit na salita. Nasaktan kita. Pwede ba akong magtanong ng isa pang bagay? Mag-usap kayo, hihintayin ko kayo doon. Kung may kailangan, sumigaw ka lang. May gusto ka bang sabihin? Talaga bang mahal mo ko noon? Nung ikinasal tayo, dahil lang ba nangyaring ganitong bagay sa atin, gusto mo lang managot sa isa't isa? At itong mga taon, wala ka bang kahit konting gusto sa akin? O kahit konting nararamdaman? Basta sagutin ko ba? Magkakawala ka na sa akin? Oo. Huyusen, hindi ko gagawin. Naglasas ang aksidente. Gagamitin kong buong buhay ko para managot. Ang ating kasal ay dapat dahil sa pag-ibig lamang. Kaya mahal mo ba ako noon? Naaalala mo ba ng investor meeting sinabi mo sa akin? Maliban sa'yo, wala na ibang makakagusto sa akin nang sinabi mo rin maraming salita laban sa akin. Akala ko, sinusubok mo lang kung mahal kita. Pero sinabi mo noon, hindi yun pagsusubok. Panlait yun. Kung mahal mo talaga ako, bakit mo ko minamaliit noon? Sinasabi ko sa'yo, ako at si Zuhei magpinsan. Nagpakasal na tayo. Hindi kayo kailanman magiging magkasama. Maliban sa akin. Wala na magkakagusto sa'yo. Susuy, mali ang pagkakaintindi mo. Ako talaga. Walang anuman. Dati nakalipas na. Sana matupad mo na sinasabi mo. Pakawalan mo na ako. Mr. Hu, tungkol sa investor meeting noon, nakakuha kami ng ilang impormasyon. Sabihin mo. Ang pagbagsak ng signature wall, maaaring hindi aksidente. Nakita ko ang CCTV nung gabing yon. May taong sinadyang itulak ang signature wall. Ngayon, ang taong nagtulak sa wall, nasa kustodiya na siya ng pulis, ini-interrogate na siya. Bukod pa dito, sa pamamagitan ng pagsusuri sa nakalipas na taon, ang mga galaw ng matanda, nakita rin namin na nung panahon ng aksidente mo at ni Nanyo,
Hindi yun aksidente? Nancy! Tita! Tara na. Wala akong ginawa. Hindi niya ko pa yung dakpin. Tita, tulungan mo ko. May pagkakamali ba rito? May nagsubmit ng ebidensya tungkol sa aksidente sa Suburban Highway. Si Miss Nancy ang tunay na salarin. Na-verify na namin ito. Totoong ebidensya, si Miss Nancy ay sangkot sa pag-order ng pagpatay. At ngayong araw, may isa pang ulat na sa investor meeting, bumagsak ang signature wall at may nasaktan. Ang mastermind ay si Miss Nancy rin. Kailangan niyong sumama sa amin sa istasyon. Tara na! Wala akong ginawa. Ako inosente. Hindi niya ko pwedeng dakpin. Ano to? Paano nangyari to? Hindi pwede. Hindi pwedeng makulong si Nancy. Bakit hindi pwedeng makulong si Nancy? Yusen, nalagay pa ng pulis si Nancy. Kailangan mong gumawa ng paraan para malabas siya sa piyansa. Kung may nagkamali, dapat siyang managot. Lalo na talagang lumabag siya sa batas. Bakit ko siya ipapalaya? Dahil may utang ka sa kanya. Nakalimutan mo ba? May utang ka pa sa kapatid niya ng buhay. Kung magkukulong si Nancy, makakatulong ang beta sa kapatid niya. Bumagsak ang signature at nasaktan ka. Kung magsusulat ka ng waiver, hindi na siya papatol. Ang utang ko kay Nanyo, bakit ko ibibigay ang buhay ko kay Nancy? Kahit patawarin ko siya at hindi na pakikialaman ng signature wall. Paano naman ang aksidente? Ang aksidente. Nakita mong totoo. Nakaraan na yon. Naipasok na si Chow Yuan sa bilangguan. Bakit mo pagkalawang patuloy sa pagsisiyasat? Kung hindi ako nagsisiyasat, paano ko malalaman ang katotohanan? Hindi ko inakala na para mailigtas siya, pinapasan mo ang mga ospital ng WHO Group. Pinilit mo ko araw-araw na pakasalan siya at pakitunguhan ng mabuti. Dapat noon pa ako nakaramdam na may kakaiba dito. Sabihin mo, ano ba bang tinatago mo sa akin? Dahil may utang ka kay Nancy. Wala akong utang sa kanya! Wala kang utang sa kanya? Ikaw? Yusen, talaga bang gusto mo bang salungatin ako? Kasi iniisip mo palagi na laban ako sa'yo, kaya gusto mo ang buhay ko? Kasi iniisip mo palagi na laban ako sa'yo, kaya gusto mo ang buhay ko? Ako? Kala ko pa gusto ang buhay mo. Nalaman ko ng lahat. Noon, ang aksidente na ikinamatay ni Nanyo ay ikaw nag-ayos. Hindi ko gusto na saktan ka. Palagi kong iniisip na hindi ka laging malapit sa akin. Pero hindi ko inakala na bilang isang ina, gusto mong patayin ang sarili mong anak. Hindi ko gustong saktan ka. Ang aksidente ay... Sabihin mo na lang. Ang gusto mong saktan ay hindi ako, kundi si... Nanyo, bakit? Bakit mo ginawa to? Dahil karapat dapat siyang mamatay. Siya ang may kasalanan. Alam mo noon, maraming bagay na hindi niya dapat malaman. Kung mailan ang tatlong mga yon, ikaw, ako, at si Nancy, tapos na tayo. Anong sabi mo? Oh, Yusen, palaging sinasabi mo na wala kang utang kay Nancy. Pero ninakaw mo ang kanyang karapatan at tinamasa mo ang karangyaan sa loob ng maraming taon. Ang utang mo sa kanya, hindi mo ito mababayaran sa buong buhay mo. Ano bang sinasabi mo? Hindi ka talaga anak ng pamilyang Hu. Hindi talaga kita anak. Si Nancy ang anak ko. Siya ang tunay kong anak na babae. Noon, gumamit ako ng paraan para makasama sa pamilyang Hu kahit buntis pa lang. Ngunit sinabi ng iyong lolo, kung hindi ako magkaanak ng lalaki na magiging tagapagmana ng Hu, papalabasin ako ng bahay. Para makapasok sa pamilyang Hu, nagbayad ako ng napakaraming sakripisyo. Hindi ko matis ang resulta. Kaya, nagplano ako ng dalawang option. Mula sa orphanage, kumuha ko na isang batang lalaki. Kung babaeng papanganak ko, papalitan ko siya. Ako ang batang lalaki na mula sa orphanage. At pinalitan mo ang sarili mong anak. At
At siyang naging babaeng anak ng pamilyang Nan. At para hindi matuklasan, pinatay mo ang kaibigan kong si Nanyo. Ginawa ko ito para sa'yo. Para sa pamilyang ko. Utang mo kay Nanyo ang buhay. Utang mo kay Nancy ang isang buo at tamang pamilya. Utang mo yon. Utang mo yon. Hindi ko utang yon. Utang mo yon! Ikaw, dahil sa karangyaan, iniwan mong sarili mong anak. Ako, At para hindi matuklasan ang katotohanan, pinatay mo si Nanyo! At para sa sariling kasakiman, dinala mo ako sa pamilyang Hu! Ngayon, para sa mga bagay na to, kinidnap mo rin ako. Hindi mo ba nararamdaman na nakakatawa ang mga sinasabi mo? Yusen, meron ka na lahat sa pamilyang Hu. Pakiusap ko, pakawalan mo siya. Kailangan mong malaman, simula hanggang sa huli, mahal na mahal ka niya. Hindi ko na inaasahan na pagkakasalan mo siya. Ituring mo na lang siyang kapatid. Pagkatapos nito, tayo'y pamilya pa rin. Hindi ba? Nagkamali siya. Lumabag siya sa batas. Dapat siyang managot. Kung talagang mahal mo siya, samahan mo siya sa loob ng bilangguan. Ikaw? Anong sinabi mo? Anong sinabi mo? Oh, Yusen! Gusto mo ba talagang ipasok ko sa bilangguan? Ako ang iyong ina! Naglingkod ako sa'yo! Paano mo nagawa to? Hindi ba ikaw nagturo sa akin ito? Kung gusto mong manatili sa pamilyang Hu, kailangan mong maging matigas. Oh, Yusen! Paano mo nagawa ito sa akin? Hindi ka mabuhay na maayos! Natawan mo ako! Bitaw! Gago ka! Narinig mo ba? Lumabas ng hatol para kay Nancy. Pagbili ng mga matay tao at sadyang pananakit, pinatawan siya ng 10 taon. Ngayon sa internet, tinatawag na siyang artista na may bahay ng kasamaan. Ang mga fans niya, sinisisi siya. Karapat-dapat na rin yon. May sabi-sabi pa na nahuli na rin ang mama ni Hu Yusen. Pero tila pinigyan ng gobyerno ang balita. Hindi ko talaga alam kung anong ginawa niya. Hindi ko rin alam kung totoong balita. Sa pagkakataong ito, nagawa niyang maging matindi. Siya ay napakalami at walang puso. Ano pa bang hindi niya kayang gawin? Nga pala, buong araw ka ngayon nasa hotel ka lang. Anong ginagawa mo? Huh? Ano to? Nakita ko ng aksidente ilang araw nang nakalipas ang isang charity auction. Sakto, kung aayusin ng mga gamit sa pag-alis, halos tapos na rin. Kaya habang walang ginagawa, ginawa ko ito. Sabi nila, bago ipanganak at pag-alis ng tao, ay isang bituin sa langit. Ituturing ko lang ito bilang alaala para sa hindi pa ipinapanganak na bata. Para rin itong paggawa ng kabutihan para sa bata. Kailangan mo ba ng tulong ko? Sakto, kilala ko isang tao ng Charity Foundation. Ito rin ay pampapaalam sa'yo bago ka umalis ng bansa. Regalo ko sa'yo. Sige. Gagawin kita sa loob ng 2 araw. Pero hindi ko alam kung maibibenta ba ito. Huwag kang mag-alala, may bibili nito. Ikaw ay top designer pa rin. Ikaw nga, huwag masyadong magtiwala sa sarili. Kung wala talagang bibili, hindi talaga nila kilala ang galing. Kung hindi, edi bibilhin ko na lang. Salamat na sa'yo, malit na mayamang dalaga. Mr. Hu, ito yung mga dokumento na kailangan mong kumpirmahin kamakailan.
Bukod pa dito, ang Red Star Foundation kamakailan ay nag-host ng online charity auction. Nagpadala sila ng disenyo para sa'yo. Gusto nilang ipakita sa'yo. Sandali. Sandali. Ito'y disenyo ni Suisoy. Iniisip pa rin niya ang bata. Kahit gaano ang halaga, kailangan kong mabili ito. Sige po, naiintindihan ko. Suisoy, kung makakatulong ito sa'yo, handa kong ibigay ang lahat. Soy, magandang balita. May bumili na yung kawa. At mabili pa ito sa mataas na presyo. Ganito karami? Paano may magubay ng ganitong karami para sa isang ordinary kristal na dekorasyon? Maganda yung disenyo. Normal na may makagusto nito. At narinig ko rin, ang bumili ng gawa mo ay isang misteryosong mayamang tao. Hindi niya ibinuhay ang pangalan. Sinabi lang na wala din siya ng anak. Nahula ko. Mara naramdaman niya ang emosyon sa iyong gawa. Kumasa siya ng ganito karami. Dapat ako magpasalamat. Sinabi ba niya kung kailan niya ipapadalang bagay? Binigyan niya ko ng address para diretso ka lang pumunta. Suisoy, huwag kang magkamali. Binili ko lang ito para sa ating anak. Gusto kong gawin ang isang bagay. Ngayon, ayaw mo na bang magsalita sa akin? Yusen, alam ko ng tungkol sa bata. Alam ko na lahat. Shanghai, bakit nandito ka? Siya bang bumili ng gawa ko? Siya ba? Miss Zhu, huwag ka munang magalit. May ilang bagay lang na dapat mong malaman. Alam ko wala akong karapatan na sabihin sa inyo ang tungkol kay Mr. Ho. Pero si Mr. Ho, talagang mahal ka niya. Tulad mo, nalungkot din siya sa bata. Parehas kayong nasaktan. Napadala ko ng dokumento sa iyo. Tignan mo na lang at mauunawaan mo. Hindi ko gusto ng bata. Huwag na nating pag-usapan ng bata. Hindi mo kailanman sinabi sa akin. Tungkol sa bata, pasensya na. Hindi ko sinadyang itago ito sa'yo. Natatakot lang akong malulungkot ka. Akala ko hindi mo ako mahal, kaya ayaw mong magkaanak. Pero kahit walang aksidente sa kalsada, hindi ko rin siya mapapanatili. Simula pa lang, hindi na pala ako magiging ina. Hindi ganito. Bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Kung sinabi mo agad, hindi ko na sana pinaghawakan ng galit na ito at patuloy na gusto ang bata. At hindi ko na sana hinatulan ka ng matagal. Suy. Sobrang naging mayabang ako. Nakalipas na yon. Ngayon, wala nang silbi. May silbi pa ba? Pwede ko pang itama. Lahat ng pagkakamali ko noon. Tayo, matagal na nagbukas. At nakalabas na rin ako. Dapat bitawan mo na rin. Hindi kita iiwan. Mahal pa rin kita.
Mahal na mahal pa rin kita. Pwede ba akong magtanong? Anong tanong mo? Mahal mo ba si Nancy? Hindi ko siya kailanman minahal. Palagi ko lang siyang itinuturing na parang kapatid. Nung huli tayong nagkita, gusto ko sanang sabihin sa'yo na wala kaming anumang relasyon. Dahil kay Nanyo, ipinagkatiwala niya siya sa akin bago siya namatay. Kaya ganun ako sa kanya. Akala ko ako nagkamali palagi. Soy, pwede ba nating maging katulad ng dati? Yusen. Siguro, wala talaga tayong tadhana. Akala mo, mahal ko ang senior ko. At akala ko mahal mo rin si Nancy. Kaya sa relasyong ito, palagi tayo nag-aalala, nag-aabuso sa isa't isa. Hindi ito malusog na relasyon. Kaya kahit walang nangyari, hindi rin magtatagal ang ating kasal. Walang tiwala, walang seguridad, hindi talaga nagtatagal. Soy. Aaminin ko, medyo matigas ang ulo ko noon. Hindi makina ang tao. Ang isang relasyon ay hindi basta-basta mawawala. Pagkatapos nating maghiwalay, sa mahabang panahon, tuwing iniisip kita, sobrang sakit. Pero, kailangan tayong lumaki. Kailangan kong tanggapin ang sakit na ito. At saka lang, makakabalik ng buong tapang. Ito ang singsing ng kasal natin. Oo. Palagi ko itong suot. Kahit hindi tayo nakapagdaos ng kasal, sa simbahan, nangako tayo sa isa't isa. Sa hirap o ginhawa, sa sakit o kalusugan, tapat tayo sa isa't isa. Hanggang sa dulo ng buhay. Hanggang sa dulo ng buhay. Mula nung araw ng diborsyo, tinanggal ko ito at hindi na muling isinuot. Pero hindi ko alam kung bakit. Hindi ko pa rin kayang itapon ito. Ngayon, ibabalik ko na sa'yo. Kasama ang ating pangako. Mula ngayon, maghiwalay tayo ng maayos. At mabuhay ng masaya. Soy! Mari mo bang sabihin sa akin, ang anak natin, kung sakaling nabuhay siya, anong pangalan ang gusto mong ibigay? Naisip ko na. Kahit lalaki o babae siya, gusto kong pangalan niya ay An-An. Sana siya ay lumaki ng ligtas at malusog. An-An. Soy. Wala na akong karapatan na pigilan ka. Pero payagan mo akong gawin ang huling bagay na para sa'yo. Bakit mo parang pinili ng umalis? Hindi kita kayang iwan. Pupunta lang ako sa bagong lugar para simulang bagong negosyo. Pero sobrang layo nito. Mahihirapan akong bisitahin ka. Tandaan mo, pagdating mo, sabihin mo agad ako na iligtas ka. At saka, kahit saan ka man at kahit sino mang makasalubong mo, tayo ay palaging magkaibigan sa buong mundo. Naintindihan ko na. Sige, aalis na ako. Bye. Di na
makabagong balita, inaanunsyo ni Hu Yusen, presidente ng Hu Group, na idodonate niya ang lahat ng kanyang ari-arian para itatag ang Suan Charity Foundation na naglalayong tumulong sa mga bata na nangailangan sa buong bansa. Suyan? Suy-suy. Sana sa natitirang buhay mo ay mapuno lang ng kaligayahan